Please explain to us why it is an ongoing raid. Ano pa yung nangyayari ngayon? Kasalukuyan? Kasalukuyan po, meron po ngayong nag-search po tayo ng hello sir? Yes, Okay sir. lang po Yes, sir, yes. audio natin. Yes. Sir, kasalukuyan po sir, meron po tayong na-search na 15 buildings out of 46. So may remaining pa po tayong 31 buildings. Ako, ang dami. Na Kaya pala. Wow. 4-story po ito, sir and ma'am, na sinesearch Wow. po natin. So parang mga nakuha na po natin dito, marami pong revelation ng mga nakuha dito. Like, marami na po tayo mga nakuha mga cellphones na ginagamit po sa lab scam, mga computers po. Meron din po mga SIM cards, libo-libo pong SIM cards na nandun, yung mga registered SIM cards na po siya. Nakakita rin po tayo ng droga kahapon, about more or less mga 100 grams. And then, meron po rin mga nakuwang mga ginagamit sa lab scam, yung mga manuals po nila and scripts na ginagamit sa lab scam. And then, nakakita rin po Dami tayo ng cellphone, mga no? 4 na rooms that are being used to torture or inflict harm doon po sa mga workers po ng illegal pogo hubs ngayon. And also yung mga equipments po like na ginagamit pang torture like baseball bats, retractable metal sticks, and other sharp materials po na ginagamit nila to Yusek, inflict harm You- doon you- po sa mga... Yusek, I'm just curious. You mentioned baseball bats, a torture room. How do we determine that ginagamit sa torture yung mga, let's say, mga kwarto na ito? Baka may dugo. Opo. Yes, opo, tama po yun, Sir Ronald. Ano? Baka mahilig Yung mga lang sila sa kwarto po, baseball. Di May ba? May dugo nga daw. Yes. May mga dugo po, may mga blood stains doon po sa tatlong kwarto. Doon po sa mga walls, sa floors, doon po sa mga kumot at sa kama. At even doon po sa mga bed kung saan ho supposed to be pinosas yung mga biktima po. Yusek, help us understand how come every time there's a raid on a Pogo complex, may nadidiscover na torture chamber. But po ganito, parang basic feature po ba yan ng Pogo complex na meron talaga silang tinatawag na chamber kung saan may pinahihirapan? Pinaparusahan yung Oo. sarili nilang mga Ganun ba yan? Kasama empleyado. ba sa table of organization nila yan o sa workflow nila yan? Baka Mga hindi ganyan? nila kasi madala sa ating korte. Kaya sila na yung judge, jury, and executioner. Yes, please help us understand, Yusek. Ba't ganun? Opo. Ang nangyayari po kasi sa tingin ko dyan, yung parang may sarili silang mga enforcers. Ito na rin po yung mga nagto-torture, ito na rin po yung nangingidnap ng mga biktima po ng torture. At mapapansin mo po, itong mga enforcers na to, ito yung yung mga pwede natin sabihin na ito yung mga matitigas doon kasi yung nakuha po namin kahapon, may mga nakita ko doon sa mga sa pagbabrowse niya nung cellphone niya, nakakita kami ng mga patay na dating Pogo workers at meron din po doon na yung mga nakaposas. So parang nangyayari, parang sa kanila parang trabaho lang yung manakit po at manorture ng mga kapwa nila nagtatrabaho dito sa mga Pogo. Yusek, may lumalabas na chismis na may mga bangkay daw, may mga patay daw. Totoo ba yun? Or hindi nyo pa nakukumpleto yung pag-search? Dahil usually, pag may torture chamber, posibleng may mamatay. At saan ilalagay yun, no? Opo. Ang nangyayari po kasi nung first day po na nag-serve po kami ng supposed to be mag-serve po kami ng warrant, search warrant. Ang complainant po namin kasi dito at ginamit namin ebidensya is yung dalawang torture videos po na dala sa amin. At yung huling balita po namin, namatay na po yung isa doon po sa tino-torture na yon. So kaya ako kami nagmadali na mag-apply po ng search warrant. And sa ngayon ho, talagang hinahanap po namin yung reported na
namatay na yon. So far po, sir, nakakuha na po kami ng 3 complainants na ito po may mga torture marks sa katawan. At yung isang nawawala na lang po siguro, yung napabalita sa amin na namatay na raw, yun po ang hahanapin namin dito sa compound na ito o sa paligid po ng compound na ito. Yusek, ako, I'm trying to comprehend how something like this could happen in this country. I mean, sobra bang self-contained itong mga Pogo hubs na ito? Wala tayong control at all? Walang local control at all within these hubs? Are they entirely independent of law enforcement? Na pwede mangyari itong ganito. Kasi sabi nga niyo, 40 buildings just for a Pogo hub in a town that's only 140,000 population. Parang napaka-magnificent eh. Ano ba yung nature ng ganito? Wala talaga tayong control sa mga ito? Wala tayong para silipin ang mga pangyayari sa loob unless may magreklamo? Ganun? In relation sa tanong ni Ed, Yusek, in relation sa tanong niya, yung PAOK ba may powers para investigahan din yung mga enablers? Yung mga taga-Bureau of Immigration na nagpapasok sa mga ito, yung mga kapulisan na nagbibigay ng proteksyon, yung mga local government na protector at saka nagbigay ng permit, etc. PAGCOR. Meron ba kayong ganon? Kanina kasing umaga, doon sa isang interview ko, pinaliwanag ko yung ibig sabihin ng ICAC sa Hong Kong. Isa tong super body na ginamit para linisin yung corruption sa Hong Kong at very successful sila. Pero yung powers nila kasi mas malaki, mas makapangyarihan. Gusto kong malaman o maunawaan yung powers nyo dun, in relation sa tanong ni Ed, na meron ba kayong ganung powers na hindi lang yung physical pogo ang inyong pwedeng lusubin, kung hindi yung mga enablers nila. Dahil malaking bahagi kasi ng pangyayaring ito, yung mga enablers, yung tumulong sa kanila. At baka kasi kinakailangan, kung kulang kayo ng ganong kapangyarihan, gumawa ng batas para dagdagan ang inyong kapangyarihan. Opo, tama po yan. Meron naman po tayo na nasa mandate naman po natin na mag-imbestiga. But sa ngayon, kasi Sir Ronald, 45 lang po ang membro ng PAOK. And then, pag kami ay nangangailangan ng mga additional na building sila. May imbestigahan po tayo, ginagamit po natin yung Philippine National Police or we also ask the help o yung assistance po ng National Bureau of Immigration. Even po yung ombudsman, once na may papapaila na po tayo ng demanda ng mga local government o yung mga local government officials, doon po, nakikipag-coordinate na lang po tayo. Kasi hindi ho ganun na kagaya po ng sinasabi niyo, Sir Ronald, na talagang isang grupo sila eh. Kami we really need to ask assistance from the other agencies para po makuha namin yung pinaka-objective namin, like yung sinabi niyo po, yung pagpapile ng kaso doon sa mga enablers ng POGO o yung illegal POGO. Masyado pala kayong maliit, Yusek. Yusek, ano yun? Mas marami pa yung buildings kaya sa inyo. Private business yan eh. Private business yan, yung kaya natanong kung walang complaint eh. Yusek, nakita nyo na ba kung sino nag-register? Naka-register ba yan? Kasi yun ang sinasabi nung iba naman na registered business yan, di naman namin basta-basta maano. Kung saka binigyan mo sila ng business permit ng PORAC, saan sila nakakuha? Paano sila nakapag-umpisa ng operation? Kasi ang laki-laki niyan eh. Siyempre, meron yan ng construction permit, business permit, kung ano-ano. Kompleto ba sila? Kompleto sila ng dokumento? Yusek, bago mo sagutin yan, dadagdag ko na rin yung tanong ko na sino ba may-ari ng lupa na yan sa PORAC na tinayuan ng Pogo Hub na yan? Kasi alam natin sa Bambang o kanino, no? May mga naririnig kami, Yusek, kung sino may-ari ng lupa na yan sa PORAC. Mas marami pa yung buildings kaysa sa miyembro ng PAOK eh. Yun na nga. Kaya nga, sino may-ari, saka meron ba silang registration, business permit, saka sino yung nagbigay? Yusek. Yes, ma'am. Meron na po tayong iniimbestigahan tungkol sa ownership at kung sino po yung nagparehistro, yung may-ari po ng lupa. But meron po kasing isang lugar doon na nandun ho lahat yung dokumento and hindi pa po namin nabubuksan yon yung pinaka-admin office nila. But yung mga initial papers po na nakuha namin, meron na po tayong siguro sa mga darating pong araw masasabi natin na
ito po yung may-ari o sila po yung involved. Kasi may mga nakita rin po kami mga permits doon. Ano? Although, ang sabi po ng PAGCOR, wala pong permit ito sa kanila o na-i-cancel na po nila yung license nitong Lucky South 99 po na ito. So ito ho ay nag-ooperate talaga na wala na hong papel, Okay. permiso galing po sa PAGCOR. Okay, Yusek, yung may-ari ng lupa, because a property that big, no, it must be somebody important. Because we all know that yung Bamban Pogo complex, it was the mayor who sold a lot to the people who financed that Pogo complex. In this case, in Porac, Pampanga, Yusek, do we have any idea? Kagaya ng sinabi ko po, siguro sa mga darating na araw, we will let you know kung sino po yung mga makukuha po naming pangalan. Sa ngayon ho, kasi hindi pa namin talaga hawak yung buong papel dahil hindi pa po namin nabubuksan yung lahat ng opisina. Inuna po namin kasi yung mga most likely, yung mga pwede hong paglagyan ng mga ng mga tinotorture nila. So, Okay. yung may 4 na po kaming rooms o 4 o 4 na rooms Naku, na, 4 na yun, consider po namin na torture rooms. So, yun ho ang mga inuna namin. Kasi nung dumating po kami dito, may mga naiwan pa po sila sa loob na nakaposas Talaga? So, ni-rescue muna po namin yung mga yun. Yusek, para po. yung mga binanggit nyo na nakaposas, mga Filipino nationals or Chinese nationals? Mostly are Chinese national, Okay. sir. Yung mga na-rescue po natin. Yung isa po, dala-dala pa yung bed frame niya nung lumabas siya. Dahil nga ho, nakaposa siya sa bed frame niya. Okay. Maraming salamat, Undersecretary. Sige, one last question. Yusek, Comment. last. Okay. Balikan ko lang yung tanong kanina. Kasi well, I get also Ami's point na it's a private property, so you can't just go in without a Yes. complaint. However, in this particular case, you're looking at, I think, around 10 hectares, mostly with foreigners, in a self-enclosed community, in which case, wala bang control or authority ng gobyerno or I don't know, to be able to look in once in a while and see what's happening and to check? Kasi, it becomes a virtual state within itself eh. Saka dagdag sa sabi ni Ed, Yusek, halimbawa yung mga pumunta dyan kasi may narinig na sumisigaw. Kailangan nyo ba ng permit ng korte para i-pursue yung nangyayari ngayon? Di ba may ongoing crime yun? Of Pwede na course. kayong pumasok? Apo. Tama po yun. Tama po yan, Sir Ronald. Actually, nung marinig po yung sumisigaw na yun, wala pa po kaming warrant, search warrant nun eh. Nag-organize na po kami ng rescue operation. So, na-rescue po natin yung isang sumisigaw na yun. Actually, may mga kasama rin po kami sa media nung na-rescue po yun. Yung araw po na yun, wala pa po tayong search warrant, Kuya Ronald. Kaya, gano'n, nagawa nating i-rescue yung mga yun. Salamat. Okay, maraming Okay. salamat, Undersecretary Gilbert Cruz of the Presidential Anti-Crime Commission.